Tayong mga Kristiyano o tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo ay naniniwala at sumasampalataya na ang Biblia ay isang banal na aklat kung saan nakasulat ang mga salita ng Diyos. Ito ang saligan ng ating mga pananampalataya, anuman ang relihiyon ng bawat isa. Ang banal na kasulatan ang siyang tanglaw, gabay at daan upang malaman natin ang katotohanan at ang daan na dapat lakaran. Ang banal na aklat na ito ay dumaan sa maraming pagsubok at masalimuot na sitwasyon na sumubok sa katangian nito, kung ito nga ba'y salita talaga ng Diyos. May ilang tao ang humamak, umalipusta at nagnais na sirain at pawiin ang Biblia sa kasaysayan. Nahinamak nila ang banal na aklat ng mga Kristiyano na sila'y hindi natakot sa kanilang mga binitawang salita at mga ginawa, na naghangad na sirain at pawiin ang Biblia upang hindi na ito mabasa sa mga susunod na panahon. Subalit sila'y hindi nagtagumpay. Kung sino sila, yan ang ating tatalakayin sa paksang ito. Ang banal na kasulatan o Biblia ay tunay ngang salita ng Diyos na ito'y sinasampalatayanan ng mga Kristiyano. Naglalaman ito ng mga kautusan, aral, payo, saway at katotohanan na dapat isabuhay ng mga nananalig at sumasampalataya sa Diyos, at upang ipadama ang pag-ibig sa Kanya sa pagsunod sa Kanyang mga kautusan. Bukod dito, ang banal na kasulatan ay isa ring magandang uri ng panitikang na isulat at dalisay ang kanyang mga kwento. Ito ang siyang pinakatanyag, pinakamabenta at pinakamaimpluwensyang aklat sa buong sanlibutan. Tunay na sumasampalataya tayo na ang Biblia ay salita nga ng Diyos. Subalit, may bumangong mga kaaway ng katotohanan na nagtangkang sirain ang mga salita ng Diyos. Bago pa isilang ang ating Panginoong Hesukristo, ay may nagtangka ng pawiin at sirain ang mga kopya o balumbon o manuskrito ng matandang tipan. Ito ay nangyari noong taong 168 BCE, kung saan isang kampanya ang pinag-utos ng tagapamahala ng Syria na si Antiochus IV na anumang masumpungang kopya ng Hebreong kasulatan ay dapat sirain at sunugin, at kung sino man ang mamay-ari nito ay sinintensyahan ng kamatayan. Ipinatupad ng mga opisyal ang mahigpit na tagubilin o kautusan na sirain ang anumang balumpon ng kautusan. Ang mga nasumpungan na nagtatabi ng sagradong aklat o mga kasulatan ay pinarusahan ng kamatayan. Ngunit ang kampanyang ito na pawiin ang mga salita ng Diyos ay hindi nagtagumpay sa kabuuan, dahil may mga Hudyo na nakatira sa ibang mga lugar o lupain ay may naingatang pa mga kopya ng mga kasulatan. Ano naman kung gayon ang nangyari sa palalo at hambog na pinuno na si Antiochus, na iniluklok ang kanyang sarili bilang isang Diyos, ngunit ang turing sa kanya ng karamihan ay isang baliw. Natalo ng magiting at matapang na pinunong mandirigma ng Hudyong si Judas ang mga tauhan at mga kawal ni Antiochus.
Dahil sa nangyaring ito ay binalak niyang gantihan ang mga Hudyo. Ngunit sa kanyang pagtungo sa Jerusalem ay dinapuan siya ng sakit na walang lunas at namilipit sa matinding sakit ng tiyan. Sa kabila nito ay niutos pa rin niyang pabilisin ang takbo ng kanyang karwahe. Ngunit tumilapon siya na naging sanhi ng pagkalamog ng kanyang buong katawan. Bumagsak siya sa lupa at kinakailangang buhatin na nakahiga. Maliwanag na nahayag dito ang kapangyarihan ng Diyos. Inuod ang kanyang katawan at dumanas siya ng napakatinding paghihirap. Nabulok na ang kanyang laman kahit buhay pa siya. At namatay nga si Antioco, ang mamamatay tao at manlalait sa Diyos. Namatay siyang naghihirap tulad ng paghihirap na tiniis ng iba dahil sa kagagawa niya. Muling naharap ang banal na kasulatan sa isang matinding pagsubok. Katunayan, noong taong 303 AD, ang isa sa emperador ng Roma na si Diocletian ay naglabas ng isang kautusan na sirain ang Kristyanismo at ang kanilang mga Biblia. Kinumpiska sa mga alagad at tagasunod ang mga natagpuang kopya ng banal na kasulatan. Ang matinding pag-uusig ay lalo pang lumala, kung saan sa ibabaw ng labi o abo ng mga sinunog na Biblia, nagtayo ang emperador ng isang monumento kung saan isinulat niya ang mga matagumpay na salitang ito: Extincto nomine Christianorum, na nangangahulugang ang pangalang Kristyanismo ay napawi na. Inakala ni Diocletian na mapapawi niya ang Kristyanismo sa pamagitan ng pagsira sa sagradong mga aklat nito. Bukod dito, pinag-utos din niya sa kanyang mga sundalo na sirain ang mga pinagdarausan ng pagsamba ng mga Kristiyano. Ang kapalaluang hakbang na ito at pananalita ni Diocletian ay nagbunga sa dapit hapon ng kanyang pamumuno sa Imperyong Romano. Katunayan, pagkalipas lamang ng 25 taon, pumanaw siya at isang bagong emperador ang humalili sa kanya sa katauhan ni Constantino. Nakatanggap siya ng alok kung saan 50 kopya ng Biblia ang dumating sa kanya. Pagkatapos ito ay nag-utos siya na paramihin ang mga kopya ng Biblia mula lamang sa 50 kopya nito, kung saan gastos na ng kanyang pamahalaan. Mula rito, ang banal na kasulatan ay isinalin sa mas maraming wika at ito ay naipadala sa mas maraming rehiyon ng daigdig kaysa sa alinmang aklat. Naway nagustuhan po ninyo ang paksa sa bidyong ito at marami pong salamat sa inyong panonood at walang sawang pagtangkilik. Sumainyo po ang di nauubos na kabaitan at pagpapala ng ating Panginoong Diyos.